Isa pong mapagpalang umaga mga kapatid. Mula po sa District 9 sa pangunguna po ni Pastor Luis Bailon at mula po dito sa bansang Kuwait sa pangunguna po ni Pastor Mark ay mababati po kami ng isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po ihandugan natin ang ating Panginoon ng isang awitin mga kapatid. Mawit po tayo at ang pangmagat po ng awitin natin ay Pag-ibig ng Diyos. Praise God. Nung una, ang isip ko'y nakatuon sa sarili. Lahat ng buhay naranasan, ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi natagpuan. Sa Panginoon lamang pala may kasapatan. Nung una, ang isip ko'y nakatuon sa sarili. Lahat ng luhay naranasan, ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi natagpuan. Sa Panginoon lamang pala may kasapatan. Saan ka? Nung una, ang isip ko nakatuon sa sarili. Lahat ng luhay naranasan, ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi natagpuan. Sa Panginoon lamang pala may kasapatan. Pasasalamat ko'y sa Diyos, sa Hari ng mga hari. Sa Kanya natagpuan kaligayahang minimiti. Walang katulad, walang may hahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Pasasalamat ko'y sa Diyos, sa Hari ng mga hari. Sa Kanya natagpuan kaligayahang minimiti. Walang katulad, walang may hahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Magpasalamat po tayo sa mga kapatid. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa ginawa ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sa kanyang pagtubos niya sa atin. Hallelujah. Inamo po tayo sa ating sa kasalanan. Hallelujah. Purihin ka o Diyos. Hallelujah. Pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Sa Hari ng mga hari, sa Kanya natagpuan kaligayahang minimiti. Walang katulad, walang may hahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Pasasalamat ko'y sa Diyos, sa Hari ng mga hari. Sa Kanya natagpuan kaligayahang minimiti. Walang katulad,
walang may hahambing sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Tunay nga na ikaw ang kasapatan po namin. Hallelujah. Hindi sa mundong ito ang nabibigay kagalakan po namin, kundi ikaw, Lord. Hallelujah. Ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang aming kagalakan. Hallelujah. Ang siyang nagbibigay ng kagalakan at pag-asa namin. Hallelujah. Na balang araw ay matatanggap namin ang iyong inihanda sa amin. Ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sa umagang ito, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang magturo po sa amin sa iyong mga salita. Gamitin mo po ang iyong lingkod, Pastor Clement, hallelujah, na siya magbabahagi ng iyong salita ngayong umagang ito. At sabay-sabay po kami matuto sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin at ang siyang magbigay kaunawaan sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos. Pinabalik po namin ang pasasalamat, papuri, pagdakila sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal mong Espiritu. Amen. Yes. Praise God, purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dakila ang ginawa ng Panginoon. Karapat dapat siyang pasalamatan. Karapat dapat siyang luwalhatiin dahil sa natapos niya pong ginawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sapat ang ginawa ng Panginoon, dakilang ginawa ng Panginoon upang tayo ay laging magpasalamat sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon. Dakilain po ang Diyos. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralan, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, na makapangyarihan po sa lahat, salamat po sa oras po na ito na binigyan mo muli kami ng pagkakataon, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita. At tulungan mo kami na lubos, na maunawaan ng iyong mga salita sa umaga pong ito, na magbibigay lagi ng paalala po sa amin kung ano po ang inyo pong ginawa sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin kayo, dakilain, sambahin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng Kanya pong mga salita. Sa aklat po ng Hebrews 9 verse 28. Tingnan po, sa aklat po ng Hebrews 9 verse 28. Sabi ng Kanya pong mga salita, gayunman si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Titing ko po, gayon din naman si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating. Praise God. Hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya tayo bilang mga sumampalataya, tayo po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. That is the great, yun ang pinakamagandang hinihintay ng mga tunay na Kristiyano, yung pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaya pinamagatan ko po tong forgiveness of sin through Christ. Ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi tayo napatawad dahil sa ating mga mabubuting gawa. Hindi tayo napatawad dahil mayaman tayo. Hindi tayo napatawad dahil magagaling tayo. Bagkus napatawad ang ating mga kasalanan dahil may Diyos na bumaba sa daigdig na ito upang magkatawang tao, upang pawiin
ang ating mga kasalanan, alisin, patawarin tayo mula sa ating mga pagkakasala. Kaya sinabi ko po dito, hindi natin kayang iligtas yung ating mga sarili sa galit at parusa ng Diyos. Kaya meron siyang anak na ipinadala upang akuin ang bawat parusa na meron po tayo. Merong anak ng Diyos na tumanggap ng parusa. Merong anak ng Diyos na tumanggap ng galit ng Ama. Merong anak ng Diyos na tumanggap ng hatol ng Ama na dapat po tayo ang tumanggap noon. Pero purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus na bumaba sa daigdig na ito, nagpatawad ng ating pong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, sabi ng 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng tao. Kaya purihin ang Panginoon. Hindi lang tayo ang pinatawad ng Diyos, bagkos yung mga taong sasampalataya pa, tiyak ang kapatawaran ng Diyos ay tatanggapin po nila. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ganon makapangyarihan ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ganoon makapangyarihan ang tinapos na ginawa ng Panginoon na lagi natin maging alaala. Dahil ito lamang po ang meron tayo. At ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Yung alalahanin ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya purihin ng Panginoon, sabi ko dito, kahit gaano pa kalaki ang ating mga pagkakasala, basta pag lumapit at nagsisi tayo sa Kanya, tiyak ang pagpapatawad ng Diyos ay tatanggapin ng taong nagkasala. Kaya nung tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay nagkasala, malaki ang ating mga kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Patay tayo sa paningin ng Panginoon, pero nung tayo ay lumapit sa Diyos, tiyak yung pagpapatawad ng Panginoon ay atin pong tinanggap. Kahit gaano pa kalaki, ulitin ko po, yung ating pagkakasala, pag lumapit tayo sa Diyos na may kakayanang magpatawad, tiyak at yung tugon ng Panginoon ay ating matatanggap. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, Christ offered once to take away our sin. Minsan lang po inihandog ang ating Panginoon upang pawiin at alisin ang ating mga pagkakasala. Kaya hindi sa mabubuti nating gawa, hindi sa ating galing kung bakit tayo pinatawad ng Panginoon. Dahil ang sabi ng kanya pong mga salita sa aklat ng Roma 3 verse 25. Sa aklat po ng Roma 3 verse 25. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Malinaw po ang sinasabi ng salita ng Panginoon kung bakit kailangan ipadala ng Ama ang kanyang anak sa daigdig na ito upang pawiin ang galit ng Ama sa sangkatauhan. Walang ibang makakapagpawi ng galit ng Ama kundi yung kanyang bugtong na anak. Dahil natagpuan sa atin yung ayaw ng Ama at walang iba yung kasalanan. Pero ibinihis ng Diyos yung ayaw ng Ama para tayo po ay patawarin sa ating mga pagkakasala. Sabi doon, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sumasampalataya tayo sa Kanya. Ginawain ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung unay nagtimpi siya at pinalampas ang ating mga kasalanan. Ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y parusahan na sila. Purihin ng Diyos, may tumanggap ng parusa na dapat tayo ang tumanggap nun. Purihin ng Panginoon, may tumanggap ng galit ng Ama na dapat tayo ang tumanggap nun. May tumanggap ng puot ng Ama na tayo ang dapat tumanggap nun. Napawi yung galit na dapat tanggapin natin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ipinadala sa daigdig na ito. Kaya Christ offered once to take away our sin. Minsan lang inihandog ang Panginoon upang patawarin at alisin ang ating mga pagkakasala. Mga kapatid, that is a blessing. Yun ang tunay na pagpapala. Yun ang tunay na biyaya na tinanggap ng sangkatauhan.
dahil tayo ay walang kakayanang magbayad ng ating mga kasalanan. Wala tayong kakayanan upang iligtas ang ating mga buhay. Pero purihin ang Panginoon, merong gumawa ng hindi natin kaya. Merong gumawa ng hindi natin kaya. Merong Diyos na gumawa ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin. Sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews 10 verse 4 hanggang 5. Hebrews 10 verse 4 hanggang 5. Dahil hindi makakapag-alis ng kasalanan ang dugo ng mga toro at kambing na inihandog nila. Ito po yung lumang tipan na ginagawa ng mga Israelita upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi na yun sapat, mga kapatid, upang pawiin at patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya merong Diyos. Sabi doon, kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, ano pong ginawa ng Panginoon? Sinabi niya sa kanyang ama, hindi ko na nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ko ng katawan na inihandog ko. Kaya merong katawan ng Diyos, inihanda yung katawan niya para sa mga taong nagkasala na kagaya po natin. Dahil ayaw na ng Ama yung mga handog ng mga Israelita, dahil hindi yon nakakapagpawi ng kasalanan, hindi yon nakakapagpatawad ng kasalanan, nakakapagtakip lang, pero walang kakayanan na patawarin ang kasalanan ng sangkatauhan. Pero may dumating na Kristo, may dumating na anak ng Diyos sa daigdig na ito, hindi niya lang pinawi, bagkus pinatawad ang lahat ng ating mga pagkakasala. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya yung buhay ng ating Panginoong Hesus na inialay doon sa krus ng Kalbaryo ay naging kayamanan ng bawat isa po sa atin. That is our treasure. Yun ang tunay na kayamanan. Kayamanan na hindi kayang bayaran ng salapi sa daigdig na ito. Kayamanan na lagi-lagi natin dapat alalahanin yung natapos na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, sapat na paalala na merong Diyos na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Kahit gaano pa yan kalaki, kayang patawarin ng Panginoon yan. Kaya purihin ng Panginoon, sabi din po ng salita ng Panginoon sa John 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Purihin ang Panginoon. Tinetestify ni Juan na merong Diyos na nag-aalis, ihahandog ang kanyang buhay upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Kaya din sabi din po ng salita ng Panginoon sa Galatia 1 verse 4, Galatians 1 verse 4. Sabi ng kanya po mga salita, inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Kalooban ng Ama na mapahirapan, kalooban ng Ama na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Ulitin ko po, kalooban ng Ama na yung anak niya ay mapahirapan. Kalooban ng Ama na yung anak niya ay mamatay para po sa atin. Para ibilang yung mga taong makasalanan na matuwid sa harapan po ng Diyos. Kung hindi ginawa ng anak yon, mga kapatid, hindi tayo aaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi din ng salita ng Panginoon, walang kabuluhan ng pananampalataya kung walang Kristong nabuhay na muli sa mga patay. Kaya purihin ng Panginoon, kalooban lahat ng Ama na ang kanyang anak ay maparusahan para sa sangkatauhan. Kalooban ng Ama na yung kanyang anak ay magdusa para sa sangkatauhan. Para tayo na nagkasala ay ariing matuwid sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya sabi din po ng kanya po mga salita sa Tito 2 verse 14, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo
sa lahat ng kasamaan. At upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Kaya purihin ang Panginoon kung bakit tayo nakakapaglingkod, kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti dahil mayroong Diyos na unang gumawa ng mabuti at naglingkod para po sa atin. Ulitin ko po, kaya kung bakit tayo nakakagawa ng mabuti, kung bakit tayo nakakapaglingkod, dahil mayroong unang Diyos na naglingkod at unang Diyos na gumawa ng mabuti sa atin pong buhay. Kaya purihin ang Panginoon kung ano yung estado natin ngayon ay dahil po yun sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kung ano tayo ngayon, kung ano yung kalalagayan natin ngayon ay hindi dahil yun sa mabubuti nating gawa. Dahil lamang yun sa biyaya ni Kristo na kaloob po sa atin. Yung pananampalataya na nagbunga ng kaligtasan, yung pananampalataya na magbubunga ng buhay na walang hanggan. Lahat po yun ay kaloob ng Diyos para po sa atin. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sabi din po ng salita ng Panginoon, sa aklat po ng 1 Peter 2 verse 24 hanggang 25. Unang Pedro 2 verse 24 hanggang 25. Sabi po ng kanya pong mga salita, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin. Praise God. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus. Para iwan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa sugat niya, gumaling tayo para tayong mga tupang naligaw noon. Amen. Lahat po tayo mga tupang naligaw. Mga tupang nagkanya-kanya. Pero purihin ang Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ibalik tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Purihin ang Panginoon na ibalik tayo. Nahiwalay tayo dahil sa kasalanan, pero purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak, ibinalik muli tayo sa kanyang kawan. At pagkatapos tayong ibinalik, tiyak mga kapatid, meron ng tagapag-alaga ng ating mga buhay. Kaya hindi tayo mabuting tagapag-alaga. Walang ibang mabuting tagapag-alaga kundi yung ipinadala ng Ama. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Siyang tunay na pastol, siyang tunay na tagapag-alaga ng ating buhay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, sabi din ng Romans 5 verse 8, alam po natin ito, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit na noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para po sa atin. Kaya purihin ang Panginoon, namatay si Kristo para po sa atin. Kaya pangalawa natin makikita sa binasa po natin, ulitin ko po yung teksto natin, gayon din naman si Kristo minsan lamang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Amen. Naghihintay po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Naghihintay po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Yun ang tunay nating kagalakan. Yung inawit natin kanina, siyang tunay nating kagalakan. Yung hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, hindi na siya mamamatay para pa sa krus ng Kalbaryo upang patawarin ang ating mga kasalanan. Dahil sapat na yung unang pagdating ng Panginoon dito upang patawarin ang ating mga kasalanan, upang linisin tayo mula sa ating mga pagkakasala. At yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon, hindi na mamamatay muli sa krus ng Kalbaryo. Bagkos yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon na ating pong mga hinihintay, na ating kagalakan, ay aalisin tayo ng Diyos sa daigdig na ito at ililipat kung saan siya naroroon. At sabi ng salita ng Panginoon, kung saan siya naroroon, doroon din tayong kasama niya magpawalang hanggan. Kaya purihin ng Panginoon, salvation for those who wait. Mga kapatid, ligtas na tayo. Pero mga kapatid, habang tayo po ay naghihintay, tiyak, ganap ang ating kaligtasan
sa muling pagparito ng Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon, sabi sa Tito 2 verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, the glorious hope, yung ating mga inaasahan, itong araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, huwag po tayong mainip na maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Dahil tiyak na tayo po at magiging ganap yung kaligtasan na yon pag inalis na tayo ng Diyos sa daigdig na ito. Kaya for those who wait will be saved. Yung mga tunay na naghihintay ng may kagalakan sa pagbabalik ng Panginoon, sila lang yung makakasama at sila lang yung doroon kung saan naroroon ang Ama at ang Anak. Kaya purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maghintay tayo ng may kagalakan. Huwag tayong mainip habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, magpatuloy tayo sa pananampalatayang ipinaglaban una ng Ama at ng Anak sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Kaya mga kapatid, ipaglaban natin ng mabuti ang ating pananampalataya habang naghihintay tayo. At habang naghihintay tayo, maglingkod tayo ng may kagalakan na mula sa binagong puso ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi lang ang banal na Espiritu ang tutulong para tayo po ay maligtas, pati ang mga anghel. Sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews 1 verse 14, ano ang mga anghel kung ganon? Sila'y mga spiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Hindi lang ang banal na Espiritu ang tagatulong natin, bagkos yung mga anghel na ipinadala ng Diyos upang tumulong sa atin na ang bawat isang sumampalataya ay kanyang tutulungan na magkamit ng kaligtasan, magkamit ng pag-asa, magkamit ng buhay na walang hanggan na atin pong mga hinihintay. Kaya purihin ang Panginoon at dito na po ako magtatapos. Sabi ng Filipos 3 verse 20, Filipos 3 verse 20. Ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan. Purihin ang Panginoon. Ngunit para sa atin ang mga tunay na sumampalataya. Amen. Lahat po tayo sumampalataya. Lahat tayo kumikilala sa Panginoon. Lahat tayo inilagak yung buhay natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngunit para sa atin ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin ng may pananabik. Amen. May pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ulitin ko, mula roon, hinihintay nating may pananabik. Hindi tayo naiinip dahil alam natin, tiyak yung pangako ng Panginoon. Tapat ang nangako ng sino mang mananatili at ilalagak ang buong pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon ay tiyak na makakasama sa muling pagparito ng Panginoon. Kung sino yung namatay sa krus ng Kalbaryo, siya din yung Diyos na susundo at mag-aalis sa atin sa daigdig na ito na puno ng kasamaan at ililipat tayo kung saan siya naroroon. At ang sino mang naglilingkod ng may kagalakan at tunay na isinalig ang tunay na pananampalataya sa natapos na ginawa ng Panginoon ay makakasama kung saan naroroon ang Ama at kung saan naroroon ang Anak at kung saan siya naroroon. Purihin ang Panginoon, dakila ang Diyos sa buhay po natin. Wait, maghintay tayo sa pagbalik ng Panginoon. Dahil sapat na yung ginawa ng Panginoon, ulitin ko po, hindi napaparito ang Panginoon upang ialay ang kanyang buhay. Sapat na yung ginawa ng Panginoon, unang pagparito ng Panginoon para ialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At ang pangalawang pagparito ng Panginoon, hindi na siya mamamatay pa, bagkos susunduin tayo at ililipat tayo kung saan siya naroroon. Kaya purihin ang Panginoon, dakila ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. At
maging hamon sa atin ito na habang hindi pa dumarating ang Panginoon, manatili tayong naghihintay at manatili tayong nagagalak sa paglilingkod sa Kanya. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa araw pong ito, Panginoon, na nagpatunay, Panginoon, na merong Diyos na naparito sa daigdig na ito upang kami po ay patawarin sa aming mga kasalanan. At merong Diyos na muling paparito sa mga pangalawang pagkakataon upang alisin kami at ilipat kami sa bayan kung saan po kayo naroroon. Kaya salamat po, ingatan mo ang bawat isa po sa amin at silyaduhan ng inyo pong dugo at patuloy na manatili kaming nagtatapat at manatili kaming naglilingkod sang-ayon po sa kalooban po ninyo. Salamat po at patuloy mong ingatan ang bawat mga kapatid, Panginoon, na mapasok, Panginoon, mga mag-aaral sa araw pong ito, Panginoon, at patuloy na lubos na lagi namin maalala anuman po ang ginagawa po namin, yung natatangin niyo pong ginawa sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon, ingatan mo kami, anuman po ang amin pong mga gagawin. At ganun din po, Panginoon, hallelujah, sa kabuuan po ng Door of Faith, Panginoon, na binubuo ng amin pong mga pastor, Panginoon, mula, Panginoon, sa amin pong Pastor Joseph, Panginoon, bilang inilagay niyo pong tagapanguna sa kabuuan ng Door of Faith. Patuloy yung pagpalain ng buhay po niya at ang mga pastor na mga katuwang para sa ipalaganap ang mabuting balita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ganun din po sa pag-aaral ng iyong mga sita sa bawat mga ginagamit po ninyo. Patuloy na bigyan mo ang bawat isa ng karunungan at kaunawaan sa inyo pong mga sita. Salamat po, purihin po kayo, dakilain po kayo, sambahin kayo. Ganun din po sa amin pong Pastor Luis, Panginoon, bilang tagapanguna sa kabuuan po ng District 9, patuloy po namin pinagpapala ang kanya pong buhay at ang kanya pong pamilya, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng tinubos ni Kristo ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.